Alright. Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron na namang tinutukoy ngayon si Senator Trillanes na pandagdag sa listahan ng ICC. Maliban kay Bato, kay Bongo at kanino pa ba? Di ba merong binanggit noon si Trillanes ay meron pa palang 4 na naman ngayon na maidagdag. Ito yung mga co-principals na sinasabi, hindi mga principal. Ang mga principal ay sina Digong, Bato at Bongo. Pero itong mga co-principal, ito yung mga opisyalis ng PNP na matataas ang mga ranggo na kasama sa tukhang na nangyayari. At anong ba nang nangyari ngayon kay Garma? Si Garma pala ay nagiging isang state witness na ng ICC at naroon na pala yun sa ICC ngayon. Kaya nako, lagot si Digong kapag si Garma na yung di ba? Yung magsalita sa doon sa paglilitis sa dahig. Kasi nga close ni Digong si Garma eh. Kaya nako, kailan kaya mangyayari yung paglilitis na yan sa dahig? Talagang blockbuster yan. At sana mga kababayan ay mabalik na ang aking monetization sa ating channel na ito, The Golden Boy, sa panahon na mayroon ng paglilitis sa dahig kay Digong. Kasi yan talaga ay uusok dyan ang ang mga social media platforms ay uusok sa balita dahil si Digong na lilitisin na It's a trial of the century. Kaya sana naman YouTube, ibalik mo yung monetization ng aking channel. Kasi naman hindi naman ako robot. Automated daw yung ko yung mga video ko daw ay automated gawa ng robot. Grabe naman na ng YouTube yan, mga kababayan. Alam nyo naman na totoong tao ako, di ba? Grabe. Kaya wala talaga akong sweldo for 2 months, and then tingnan natin by March kung maibalik tong monetization ng ating channel. Kaya kahit na hindi tayo monetize, pa rin, comment and subscribe. Sa mga bago pa lamang sa ating channel ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong pa rin yan. Kasi mag-reapply tayo sa February. Balik tayo sa Primero sa YouTube. Pero kung kayo palaging nanonood at nag-subscribe ay makakatulong kayo na may balik sa dating estado ang ating channel na monetize at part of the YouTube YPP program. Okay, so balik tayo dito sa balita ng DZMM Tili Radio. Ito yung mga dinagdag ni Trillanes ng mga pangalan na nasa listahan ngayon ng ICC. Meron po kayong mga tinukay na mga pangalan, mga apelyido lamang na makaraw ay susunod na nasangkot sa ICC. Sa inyo po bang panig, masasabi niyo po bang kumpirmado sigurado ang impormasyong natanggap nyo patungkol dito, Sentry? Let's just say na kumpiyansa po tayo dun sa bibigay ng impormasyon sa atin, na privy doon sa mga nangyayari tungkol sa mga kaso na yan. Opo. Sila rin naman yung mga pinagkukunan ko ng mga impormasyon na dati kong sinasabi na nasa katuparan na. Opo. Kaya I don't have any reason to doubt. Question to doubt yung niyan, veracity. And kung sila po ay susunod na nga po tiyak, mabilisan po ba ay this year or next year po mangyayari po ito? Next year pa po mangyayari yan. Pero kasi ang bilis na po nung pasok ng impormasyon kasi very aggressive yung mga investigador po ng ICC. Opo. Lalo na ngayon na nung natapos na yung paso kay Duterte, na-devote na nila attention nila doon na sa mga iba pang mga significant players. So ako naman, ang isang layunin natin kung ba't natin inilabas yan, kasi di ba nagkakaroon ng speculation, sino ba yung mga iba pang co-perpetrators. Yes. So ito lang, siguro in a way na paglilinaw na ilan yan doon sa mga
redacted names doon sa doon sa confirmation of charges. Sige. Kung Naku, inyo mga pong Ito mga kababayan, siguradong kinakabahan dito yung mga iba pang mga generals yan eh. Isa diyan si Albayalde, sabi ni Trillanes. At yung ibang pangalan ay redacted, tinatakipan eh. Naka-istabelo, tinatakipan yung ibang pangalan. Dahil sa, siyempre, ano yan, di ba? Top secret yan eh. Para hindi makatakbo. Ngayon, ang matindi pala niyan, sina Garma at saka yung dalawang dating tauhan ni Digong ay nandun na pala sa ICC at protektado doon. Gagamitin sa paglilitis eh. Kaya mabigla na lang dyan si Digong sa time ng trial ay nandun na yung tatlong tauhan niya na mismo magtuturo sa kanya. Kaya walang lusot, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Walang lusot. Talagang hustisya ang hindi naman magkapira din ng ICC, gumastos nga ang ICC, malaki ang gastos ng ICC dyan. Yung kain lang ni Digong sa ICC tsaka mga medical check-up sa kanyang aircon at kung ano-ano pa na nasa facility, siyempre parang nag-dorm siya dun, parang may ano siya dun, parang naka-apartment, diba? Kaya hindi lang si Digong ang ang kinakasuhan, marami. Kaya gumagastos ang ICC araw-araw. At in return, hindi naman sila magkapera diyan. Ang tanging hangad ng ICC ay to bring these people into justice. Yun lang naman ang ng ICC. Wala namang pera na involved diyan. Okay? At yung si Attorney Kaufman, yung attorney ni Digong ang nagkapera. Dahil sa binabayaran nila 140 million a month eh. Binabayaran nila BP Sara eh. Kaya yun ang yayaman, si Kaufman. Nako, kawawang mga nilalang, grabe na gastos. Pera yata ng bayan yung ginagastos eh. Okay, balik tayo dito sa talakayan ni Trillanes tsaka ng host ng DZMM Teleradio. Papayagan, Senador, no? Ito pong mga apelyido na binanggit nyo sa inyong Facebook post ay ang mga sumusunod. Albayalde, Ayan. Karamat, Ayun. Mata, Ayun. at Leonardo, pero may binanggit din po kayo na si Garma ay tinanggap na bilang testigo sa ICC kaya tanggal na siya sa kaso. So, mga apelyido lang naman po yung mga binanggit nyo, pero ito po ba ay masasabing tiyak na yung mga dating opisyal ng PNP? Tiyak. Yes. Yeah. Lahat po yan, mga retired or active members of the PNP. Ayan, so speaking of retired generals, di ba, sino ba ang nagplot ng kodita ngayon sa administrasyon ni PBBM? Yun pala, kaya pala. Dahil may mga generals na sangkot sa tukhang at mga retired na yung karamihan, at ngayon pinaka-safe na gawin nila ay patalsikin si PBBM, di ba? Para kapag upo na yung isa ay hindi na sila kakasuhan, mawalang sala, kasama pala sila doon. Sa tingin ko lang yan at sa narinig din natin sa ibang nagkomento na ito pala ang purpose ng destabilisasyon sa gobyerno, na patalsikin si PBBM para hindi na makakasuhan tong mga retired na ito. Sana hindi totoo, di ba, mga kababayan? Pero yan ang sabi ng mga eksperto tungkol sa nangyayaring destabilisasyon. Alam nila kung sinong may mga pakanaan yan. Okay, so tapusin na natin ang balitang ito courtesy ng DZMM Teleradio. Ako naman, yan hindi naman automatic na mai-issuean sila ng warrant kaagad. Opo. In fact, May investigation. hindi naman sila yung pinakang principal na mga players dito. Meron silang opportunity na patanggal dyan sa kaso na yan by earning witness, no? Parang si Garma. Oo.
Nako. Kasi ganun ang ginawa ni Garma. Aha. Ano siya co-principal siya. Kaso, Aha. nag-cooperate siya, edi tanggal na siya doon sa kaso. Aha. So kung ako diyan, halimbawa ako si Albayalde, ay mag-turn witness na rin ako. State witness na rin ako kontra kay Digong para ma-absuelto, mawala yung kaso sa akin, di ba? Bakit magpakamatay ka para kay Digong? Kung ganun pala na katulad ni Garma, wala ng kaso si Garma dahil nagiging witness na, state witness. So bakit hindi ang gagayahin ng 4 na general? Di ba? Bakit hindi nila gagayahin yan? Yan yung pinaka-smart move, pinaka-smart na kilos na paraan para hindi ka makulong, hindi ka malata doon sa kulungan kasi mga retired generals na to mga nasa 62, 65. Kung makulong ka ng 30 years, buhay ka pa kaya sa sa 80 years old mo, buhay ka pa kaya? Kaya dapat mag-turn witness na sila, di ba? Tatawag sila sa ICC at sasabihin na ICC, kami ay tutulad kay Garma na mag-state witness, sabihin namin ang totoo para kami ay hindi makulong, di ba? So kung papayag ang ICC ay di mas maganda dahil hindi sila makulong ng ganun, life sentence yan grabe. Kaya kung narinig ito ni Albayalde at iba pang mga generals, ay turn witness na po kayo, sir, para hindi kayo makulong ng matagal. Di ba? Hirap doon kayo tatanda sa kulungan ma-stress kayo doon, baka hindi kayo aabot ng 80 years old. Sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang. Lahat naman ay nagkasala, pero kapag nagkaroon ka ng remorse at pagsisisi, ay baka mapatawad ka pa ng Diyos at ng batas sa lupa, katulad nitong pagiging state witness. Alright, so tapusin na natin ang video na ito, courtesy ng DZMM Teleradio. Ganun lang naman po. Anong balita niyo pong huli doon kay Garma, Senator? Kasi di ho ba ang unang sinabi ay pinayagan siyang lumabas ng bansa para makipag-usap sa mga opisyal ng ICC sa Kuala Lumpur, pero sa ngayon hindi na ho bumalik, tama ho ba? Hindi naman ho talagang nababalik kasi yung mga testigo ho ay nasa labas. Kung sa ICC, kailangan silang nasa labas kasi kung nandito si Garma, delikado siya. Kulong siya. Ayan, so hindi lang kulong delikado kasi siyempre alam na natin ang galawan dyan kapag nalaman nila nakakanta ka ay titigukin ka talaga. Kaya mas alam ng ICC yan, kaya kinuha ng ICC at naroon na sila sa Dahig, itong si Garma at saka yung Las Cañas at saka yung Bato-Bato. 3 pala sila doon na napakabigat na mga state witness. At pustahan tayo, mga ka-Golden Boy, yung 4 na general, kung lahat ba yun ay general, nakasama ni Albayalde, sigurado ako 3 doon sa 4 ay mag-turn witness. Dahil sino bang gustong makulong ng habang buhay, di ba? Ang sarap-sarap ng buhay dito sa labas. Makakainom ka ng beer, makapasyal ka, at kung anong magawa mo na maganda na gusto mo, di ba? Kaysa doon ka sa kulungan, kausap mo pa doon mga hindi Pilipino, paano sasaya ang buhay mo? Kulungan sa Europe ay ang lalaking mga tao, di ba, ang lalaki nila, patay kayo diyan. Matanda na mga retired generals na Kaya pala destabilisasyon ng mga retired generals daw Dito nalalaman natin na ano pala konektado pala, mga kababayan. Ano sa palagay nyo itong mga sinasabi ni Trillanes? Totoo kaya ito, mga kababayan? Marami pala ang aarestuhin kasunod kay Bato at Bungo. At hindi palang kasama dito si BP Sara. Wala palang warrant of arrest si BP Sara ayon sa mga chismis. Hindi kasama si BP Sara ayon kay Trillanes.
sa bibigyan ng warrant of arrest ng ICC. Hindi pala kasama, kaya pala kaya pala pasayaw-sayaw, patiktok-tiktok lang si VP Sara dahil hindi siya kasama sa lista eh. Tanging si Bato lamang, Bongo at itong 4 pa na opisyalis ng PNP. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-ano na lang din, paki-share kung pwede para dadami ang ating subscribers. Kasi back to zero tayo dahil nga suspendido itong ating channel na The Golden Boy. At meantime, ay pakibisita na lang ang aking channel na The Art Lover Millennials. Doon muna ako mag-upload ng maraming video para naman monetize. Kasi dito sa The Golden Boy, hindi tayo monetize. Ay kawawa naman tayo. Diba mga kababayan? Maraming salamat sa lahat. Ako'y magpapaalam na. Love and peace to the whole world and to the Philippines. Paalam.